para akong sinaksak, para akong sinampal. Kapag na-reject tayo, totoo yun. I mean, magkaparehas ng sakit yung dalawa. Yung ma-reject tayo at yung masaksak tayo, yung masampal tayo. Masakit talagang ma-reject, di ba? Pero teka, ang pinag-uusapan pa po natin base sa mga halimbawang narinig niyong sinabi ko ay rejection coming from other people mula sa ibang tao. E paano pa kaya kung ang rejection ay galing mismo sa pamilya natin? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kaniya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, si Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ng lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ikinagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Isa po sa pinakamahirap na pwede nating maranasan sa buhay ay ang rejection. Yun nga lang po sa sports, limbawa sa basketball, yung ma-reject tayo, yung masupalpal tayo, nga, masakit na eh. Sa toong buhay pa kaya, halimbawa yung ma-reject tayo ng tricycle driver na namimili ng sakay. Yung ma-reject tayo ng mga klase, ng mga kasama sa trabaho na gusto nating maging kaibigan o makasama man lang, pero ramdam nating ayaw sa atin. Yung ma-reject ka sa pinag-a-apply mong trabaho, yung ma-reject ka ng team na pinag-try-outan mo, yung ma-reject ka ng babae na nililigawan mo, sakit nun. As a matter of fact, sabi po ng science, na kapag nare-reject tayo, yung rejection lights up the exact same areas in our brain that process physical pain. Ibig sabihin, yung sinasabi nating, para akong sinaksak, para akong sinampal. Kapag na-reject tayo, totoo yun. I mean, magkaparehas ng sakit yung dalawa. Yung ma-reject tayo at yung masaksak tayo, yung masampal tayo. Masakit talagang ma-reject, di ba? Pero teka, ang pinag-uusapan pa po natin base sa mga halimbawang narinig niyong sinabi ko ay rejection coming from other people mula sa ibang tao. E paano pa kaya kung ang rejection ay galing mismo sa pamilya natin? Yan po ang isa sa mga sinasabi ngayon sa atin ni San Mateo na naranasan ni Kristo. Maliwanag po ang kanyang intro. Pumunta siya, umuwi siya sa kanyang sariling bayan. Maliit na bayan lang naman po yan. Kaya marami dyan kanyang mga kamag-anakan at marami dyan kanyang kakilala. In other words, parang isang pamilya. At dito nga po nangyari ang isang bagay na maaaring hindi inaasahan ng Panginoon natin. You see, bago po kasi ang tagpong ito, nanggaling na si Kristo sa iba't ibang mga bayan kung saan gustong-gusto siyang tinatanggap ng mga tao. In fact, may mga pagkakataon ayaw na nga siyang paalisin ng mga ito. Marami na rin siyang nagawang mga maganda, mga mabubuting bagay, and definitely, mga milagro na siguradong nabalitaan naman ng kanyang mga kababayan. Kaya malamang, nag-expect si Kristo na sa kanyang pag-uwi sa kanyang sariling bayan, mas maganda kaysa sa mga naranasan niyang pagtanggap ng mga tao, ang magiging pagtanggap sa kanya ng kanyang mga kababayan o kababaryo. Yun nga lang, hindi ito ang kanyang naranasan, kundi yung kabaligtaran. Hindi na nga siya itinaas, binaba pa siya. Hindi na nga siya pinarangalan, ininsulto pa siya. At hindi na nga siya tinanggap, i-reject pa siya. No wonder, ang sabi dito ni San Mateo, hindi siya gumawa doon ng maraming mga kababalaghan. Kasi ibig sabihin, talagang siya'y naapektuhan. At gusto ko pong pakaisipin yun kahit sandali lang. Yung katotohanan na rejection can hurt even the kindest, the holiest, the most understanding, most loving person like Jesus. Specifically, yung rejection coming from his own family. Kasi nakaranas at makakaranas din naman siya ng rejection coming from others. Halimbawa, from the scribes and Pharisees. At maging sa mga ordinaryong tao. Pero kung titingnan po natin, iba ito eh. Iba yung rejection
na naranasan niya dito, iba yung dating sa kanya. In a sense na parang mas may sakit, parang mas may epekto sa kanya, parang mas ininda niya. Which goes to show na kumpara sa rejection ng iba, mas masakit talaga ang rejection mula sa ating sariling pamilya. Bakit nga eh? Our family is supposed to be our safest place. Sa pamilya natin dapat unang nararamdaman yung pagkamahal, na tumatanggap, sumusuporta, nag-encourage, at nagtatanggol sa atin. And so when our relatives reject us, that really damages our basic sense of security in this world. Besides, the pain that their rejection brings, yung rejection coming out from our family, the pain that it brings reaches parts of our heart, even our soul, that strangers cannot easily affect or touch. Bakit nga eh? Ang pamilya natin ang siyang pinapapasok natin sa buhay natin, hindi ang ibang tao. Kaya napakasakit kapag tayo ni-reject mismo ng pamilya natin. Kasi yung damage nagsisimula from within. Kumbaga sa gera, matindi na agad yung pinsala. Dahil yung pinsala hindi galing sa labas, kundi galing sa loob. Paano pa tayo makikipaglaban sa laban ng buhay sa labas natin kung damaged na tayo sa kaibuturan natin na inaidulot nga ng rejection ng mga taong mahalaga sa atin? And that happened to Jesus, which means it can happen to each and every one of us. Hence, let us be on guard. Because while it could be that we don't want to reject anyone, especially in our family, baka nakapagre-reject na tayo ng ating kapamilya subtly o sa paraan na hindi natin alam. Halimbawa, kapag napakakuripot natin para purihin ang isang kapamilya, lalong-lalo na kapag may ginawa siyang napakaganda, purihin man natin ay nandun pa yung parang dissatisfaction natin na parang may kulang pa sa ginawa niya. Dapat sa susunod ganito, para mas maging maganda, something like that, na komento. Or kung nararamdaman ng taong ito na dapat may i-accomplish pa siyang lagi or patunayan lagi para lamang maging proud tayo sa kanya. Kapag walang lalim ang ating pakikipag-usap sa kanya, kasi while we are physically present ay consistently distracted naman tayo o hindi interesado dahil nakikita niya lagi tayong may hawak at tinitingnan ng telepono. Also when we are emotionally unavailable kapag kailangan niya ng makakausap. Kapag ginagawa natin silang tampulan ng tukso o katatawanan, kapag binibigyan natin sila ng label o pangalan na patama sa kanilang kahinaan, kapalpakan o kapintasan kahit pabiro lang, kapag lagi natin silang ikinukumpara sa iba, kapag hindi natin pinapahalagahan at nakakalimutan natin ang mga mahalagang okasyon sa buhay nila, kapag hindi tayo nagsosorry ng taos sa ating puso at sincere kapag nasaktan natin sila, tapos ay magsorry man tayo, nilalang pa natin yung nararamdaman nila, yun lang, saktan ka na, yun lang. Imbis na mag-sorry na lang, kapag madalas nating makalimutan at hindi rin natin pinapahalagahan ang mga mahalagang okasyon sa buhay nila, kapag hindi tayo nag-a-apologize kapag nasasaktan natin sila, tapos ay nilalang pa natin yung sakit na naidulot natin sa kanila, yun lang, saktan ka na, nagalit, ano ba? Yun lang. Parang ano ka naman, imbis na mag-sorry ka na lang. Naku, iwasan po natin yan ha. Sapagkat maaaring sa una o sa ilang beses na susunod pa, okay pa. Pero kapag yan ay nasundan at nagkasunod-sunod pa, magiging rejection na po ang dating niyan sa isang tao. Pwedeng, sabi ko nga, hindi natin intensyon pero pinaparamdam na pala natin sa iba't ibang mga pagkakataon. Gayunpaman, kung tayo man ang makaranas po ng ganyan sa ating sariling pamilya, huwag po nating kakalimutan ng ating Panginoong Hesus din ay nakaranas niya. Sa kindest, most loving, and holiest person also experienced that. Kaya nga, no wonder siya talaga ay lubhang naapektuhan. Pero naapektuhan man siya, hindi siya nagpapako dyan. Nag-move on siya. That did not stop him from doing what he was supposed to do, his mission. What he was supposed to be like, fruitful. Sana tayo ganun din. Because after all, isa sa mga sikreto ng Panginoon, reject man siya ng mga itinuturing niyang malalapit niyang kakilala o pamilya, ang ama ay very proud sa kanya. Hindi nga ba't sinabi patungkol sa kanya ng kanyang ama, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sana, yun din po ang lagi nating panghawakan kung sakali man na maka-experience din tayo ng rejection mula sa ating pamilyang kinabibilangan. Na meron tayong ama na pinaka nagmamahal, pinaka sumusuporta,
pinaka-nakatatanggap, pinaka-proud at pinaka-may plano sa atin. Kasi kung yun ay mapangahawakan natin, hindi na po importante kung sino ang hindi nagmamahal sa atin, kung sino ang hindi nakakakilala sa atin, kung sino ang hindi sumusuporta sa atin, kung sino hindi nakatatanggap sa atin, at kung sino ang walang magandang plano para sa atin. Yes, kahit pa pamilya natin. Ito po sana mga kapatid ang ipagdasal natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Lahat magagawa niya. Maaasahan ko siya kung ako'y magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam niya ang kalalagayan ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong tiringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, marami pong salamat sa dakila mong pagmamahal sa amin. Sino man kami, ano man ang nakaraan namin, ano man ang mga nagawa namin, ano pa man ang magagawa namin, nandyan ka, hindi nagbabago. Lagi kang proud sa amin, para sa amin. Lagi kang nakasuporta para sa amin. Tulungan mo po kami na maging karapat-dapat sa pagmamahal mong ito. And yes, kahit na makaranas kami ng hindi pagsuporta ng ibang tao, maging ng aming pamilya, tulungan mo po kami, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa iyo, na maipagkakapuri mo. Hallelujah! Tulungan mo po kami na maging matapang. Hallelujah! Tulungan mo po kami na magkaroon ng kumpiyansa sa buhay, na nagmumula sa iyong pagtanggap sa amin, sa iyong pagmamahal sa amin, sa katotohanan mayroon kang mga magandang plano para sa amin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Paparan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.